Hello, collective. Welcome to another timeless reading. Try lang nating silipin ano tong energies ngayon dito sa inyong connection, no? Itong person mo or ikaw, pwedeng energy mo yung masagap dito or energy ni person mo, hindi ko po kontrolado yan. Para sa iba, pwedeng past na. Para sa iba, pwedeng nangyayari or mangyayari pa lang, okay? So, yan. Kayo na pong balang mag-connect-connect kung energy mo yung nababanggit or energy ni person. Kasi hindi naman po ako psychic, no? Ang trabaho ko lang ay tagabasa. Kung ano man yung makita ko rito. Tingnan na natin. Huwag na nating patagalin. And kung bago po kayo dito, sana please don't forget to like, follow, or subscribe. Pakishare na rin po itong ating reading. Maraming salamat sa mga laging nanonood. Nag-a-avail ng mga private reading, membership, subscription, nagpapadala ng star, super thanks. Yan. Yung mga details about my private reading, tingnan nyo na lang sa description or sa pinakadulo. Reveal. So, mukhang may marireveal dito. No? Pwedeng may gustong magsabi, umamin, yan. Gusto niyang baka siya, gusto niya mag-confess sa iyo. O this person wants to tell you the truth daw, kung ano man yung truth na hindi pa niya nababanggit sa iyo or pwedeng itinago niya sa iyo. So at least, merong magsasabi rito. Okay. Okay. Meron dito mag-i-express ng nararamdaman niya, like pwedeng sasabihin niya ng totoo. Kasi hindi siya mapakali. May restless energy with the overwhelmed card. O, pwedeng ikaw to, kung nai-stress ka dito sa connection nyo, may mga kailangan kayong pag-usapan nitong person na to. Okay? Pwedeng past, or hindi ko alam kung recent yung breakup nyo, or kung nagkakagulo ba kayo. Hindi ko alam eh. Pero parang nag-aalangan yung tao rito kung too late na ba para ayusin or makipag-usap. Too late na ba para maghabol? Too late na ba para makipag-ayos? Pero parang ang feeling nito is may unfinished business kayo or ewan ko kung sino sa inyo yan. Okay, may mga loose ends na kailangang ayusin dito sa connection na to. So, pwedeng walang closure, walang katahimikan, or hindi nagkaroon ng kaliwanagan. No? So, meron kayong mga kailangan i-settle nitong person na to sa isa't isa. Kaya lang kasi dumating sa point na, yun nga, nakaka-stress na, nakaka-overwhelm na. Pero may gustong mag-confess umamin, magsabi. Oo. Meron kasi ditong nagpatumpik-tumpik pa yan tuloy, na-miss niya yung opportunity niya. So, instead na gumawa siya ng kilos, no? Nagpatumpik-tumpik, tapos kung kailan naman dun mag-iisip na, okay, baka mamaya too late na para gawin ko to or maghabol. So, ewan ko, bahala ka nang mag-identify kung energy mo ba energy niya. O meron din kasing parang dito umiwas or tumakas. So, may runner card. No? May umiwas or tumakas. Okay. So, pwedeng unti-unti nang na-turn off, nawalan ng gana. Kasi nga parang nagiging difficult na itong person na to or nagiging difficult na yung situation ninyo. That's why. Gusto ng closure kasi walang kalayaan kapag walang closure. Ewan ko kung sino sa inyo to. Gusto niya nang makalaya dito sa mga fears and doubts daw. So, gusto niya na magkaroon ng closure para at least, magkaroon na ng
kumbaga malay to rest na yung issue or kung ano man yung dapat ninyong isettle dito para magkaroon na ng peace of mind. Yun naman yung goal dito, kung sino man to. So sa tingin ko, kaya siguro nagde-demand ng kung meron man nagde-demand sa inyo dito na magkaroon ng closure. Kaya lang parang meron naman kasing ayaw makipag-usap. Ayan meron talagang mga secrets dito Kaya nga ayan may revelation. Pero kasi parang meron na rin namang sinasabi dito tungkol doon sa pag-amin or gusto nang magsabi. So yun na nga, it could be ang reveal na yan is may kinalaman sa mga secrets na itinago mo sa kanya or itinago niya sa'yo. Noong una iniisip niya na sana hindi mabuking. Kaya lang parang willing din naman willing na rin naman niyang i-admit kung ano man yung mga tinago nito, sinikreto. Meron talagang guilty, nakukonsensya, hindi mapakali. Ayan. Ito, feel unbalanced and easy. Hindi ko alam kung pareho kayong ganyan yung feelings. Meron din available din kasi dito Yung isa gusto niya siguro ng closure, gusto niya makipag-usap, gusto niya sigurong ayusin para matapos na once and for all. Kasi nga pwedeng may reveal, may gusto mag-confess or umamin. Kaya lang parang yung isa ayaw makipag-deal ni meron kasing parang affected much dito or parang hindi niya ma-stand na makipag-usap. Pwedeng yung isa dito, nag-aalibay siya, na busy siya or hindi siya available just to avoid a conversation. Kaya lang kasi parang meron din kasi ditong gusto nang mag-confess na umamin na para magkaalaman na matapos na once and for all. Matapos na whatever unfinished business yung meron sa inyo. So, hindi pa tapos ang lahat. Yan lang ang ibig sabihin yan. Pwede pang magkaroon ng mga continuation dito, whatever. Pero meron na rin kasing gustong kumalas. Kung hindi pa kayo nagbe-break neto, yan. Meron na ditong gusto nyo nang makalaya. Kasi pwedeng natutorture na nga rin. Nahihirapan na, nai-stress na, na-overwhelm na. Kaya lang parang meron kasing avoidance energy. Meron tumatakas, may umiiwas. Kasi parang meron ditong isa parang feeling niya importante yung timing na parang kung hindi pa gagawin to, kung hindi pa ayusin to, wala nang ibang time. Baka hindi na uli magkaroon ng opportunity. Parang may nasisense ako na dyan. Okay. Gender stereotypes, okay. Lack of alignment, unworthiness, dwelling in the past, fear of getting hurt. Daming mga issues din dito. So, parang may mga impression to kasi with the gender stereotype. Yun lang ang nafe-feel ko. Maybe di ko alam kung sino sa inyo yan. Parang, may reputation or impression about this person. Hindi ko alam kung may bad record siya o yun lang yung laging sabihin na natin pwedeng may pagka-judgmental na parang tinatag niya na lahat ng babae ganito or lahat ng naging jowa niya ganito or lahat ng lalaki ganito. Hindi ko alam parang may ganun May nasisense akong ganun Baluktot yung pananaw sa relationship, sa mga nakakarelasyon, or iba yung parang naging twisted or crooked na yung pananaw niya about pagmamahal. Siguro dala ng
dala ng mga past experiences yan. Kung nagkaroon din siya ng hindi magandang relationship in the past, or it could be, o halimbawa, may mga broken family issues or whatever. Kasi pwedeng part ng ano niya yan eh, past niya yan eh. Kung siya yung nagkakaroon ng mga ganyang issue. O, ayan o, dwelling in the past o. So, nagugat talaga to sa past pa lang. May mga past issues. Or kung kayo yan, kung halimbawa matagal mo ng jowa to, na merong history kayo sa past na hindi maganda, no? At hindi na resolbahan. So, parang, kumbaga, nagkaroon lang ng lamat yun, nagkaroon na lang ng parang, kumbaga, naging meet siya. No? Pwedeng ganun eh. Pero meron ditong ano na, takot ng masaktan, no? It could be you or this person. Hindi ko alam kung pareho bang hindi magandang nakaraan ninyo, or siya lang ba, or ikaw. Basta meron ditong ano na overwhelm na, drain na, stress na, ayaw na rin masaktan. Okay? Oh, pwedeng defensive mechanism yan eh. Yung iba ganun na ano nila eh. Nangyayari sa kanila pag palagi silang nasasaktan in the past. No? Okay, so far yung mga signs na meron dito, banggitin ko na lang lahat. Pwedeng may Gemini, pwedeng may Aquarius, pwedeng may Aries, pwedeng may water signs, no? Pwede rin may earth signs. To be specific, yung earth signs pwedeng may Virgo. Oh, strong energy ng Gemini or air signs, strong energy ng earth or Virgo, strong energy ng water signs. So halos lahat nandito. May air, earth, water, at saka Aries. Yan yung mga napipick up pong signs dito. Oh, so yung isa kasi dito parang naho-hopeless na, kaya siguro ayaw na rin niya makipag-deal, umiiwas na rin, ayaw na eh. No, kung sino man sa inyo siguro yung nai-stress dito. Sabi ko nga eh, parang may card kanina dyan na gusto na lang matapos, gusto na lang makalaya doon sa torture. Yan nakikita ko. No. Oo. Merong umiiwas na energy. Meron ng parang feeling hopeless na to. Ano ba to? Wala na yatang pag-asa tong relationship na to. Nawawalan na ng faith sa relationship. No? Kahit sabihin mong mahal eh. Nakikita ko dito eh, mahal eh. Yung isa dito hoping, yung isa dito optimistic na baka pwede pang magawan ng paraan. Yung isa naman parang feeling niya baka it's too late na, no? Ayaw niya nang mag-deal kasi nga puro stress na inaabot niya. Okay, at saka parang in-anticipate na rin nung isa dito na anytime pwede nang mangyari to. Parang alam mo yung feeling nung isa dito na parang anytime hindi na ako magugulat kung mangyayari yung ganito. Parang expected niya na. O siguro dahil lagi na siyang got used to na lagi na lang siyang nadi-disappoint, nasasaktan, nai-stress, no? So, yun na lang eh. Kumbaga, gusto na lang ng kalayaan, gusto na lang magkaroon ng peace of mind. Yung isa rito. Okay? Hindi na talaga, alam mo yung outcome na nakikita ko rito. King and Queen of Swords baliktad. Wala na eh. Parang hindi na kayo parang nakikita ko dito baka irreconcilable na to. Pero yung isa kasi dito parang positive thinker pa rin eh. Pero yung isa hindi na eh. Iba na yung mindset eh.
Ayan, oh. Dito sa isa, parang feeling niya hindi na to magwo-work. Hindi na magwo-work. Parang nawala na nga ng faith, ng pag-asa dito. Ayan, hopeless, stress, natutorture na siya. Siguro gusto na lang niya talaga makalaya. Kung sino man yan sa inyo, bahala ka na kung sino dyan. Pero itong isang energy na nasa kanan, kung energy mo man yan, bahala ka kung energy mo itong nasa kaliwa or nasa kanan. Mga babanggitin ko. Basta yung isa dito, parang feeling niya, ayaw niya na. Tama na. Tama na yung torture na inabot niya. Kahit sabihin pang mahal niya yan. Okay? Oh, yung isa dito, magpi-peace offering pa eh. Itatry niya pa eh. No? Ayan, oh, positive, optimistic yung isa. Kaya lang isa iba. Hindi jive. Yung isa, oo, mahal niya pa. Pero gagawa na siya eh. Anytime ready na siyang gumawa ng malaking decision. O, tsaka yun nga, na-anticipate niya anytime pwedeng mangyari yung worst. Kumbaga, isa parang, handa na siya sa worst na pwedeng mangyari. Kung ano't ano man. No? Whether may love pa sa kanya or wala na, kung ano yung kailangang desisyon na gagawin, yun. Ready na siya eh. Pero itong isa parang gusto pa yatang mag-try. Yung isa kasi dito, ayaw niyang maging mag-isa or ayaw niyang makipag-break. No? Siguro gusto niya i-keep, ayaw niya maging solo flight. Di ko alam eh. Basta itong isang energy dito, yun yung nasisense ko sa kanya. Pwedeng itong isa din mas immature siya. Siya yung mas immature. So, iniisip niya pa siguro magiging okay pa, no? Kaya lang wala rin kasing magawa tong isa, hindi ko alam kung bakit. Kulang sa guts, kulang sa, may something dito na parang, hindi niya magawa yung gusto niya. O kahit gustuhin niya, parang, hindi niya talaga kaya. Parang ang weak ng energy dito sa kabila. Yun yung dependent na sinasabi ko, yun nandito, yung parang hindi niya, siguro iniisip niya, hindi niya kaya mag-isa. Kaya siguro takot siyang iwan, takot siyang makipag-break, or mawalan ng jowa, no? Pero yung isa dito, fed up na kasi. Kahit nga sabi ko, kahit nga mahal eh, kung talagang yun yung dapat gawin, yun yung gagawin niya for his or her own sake, for her peace, o his or her peace of mind. Pero nakikita ko nga pwedeng unfinished business pa to. So, yun lang naman yung nakikita ko to. Pero parang hindi na kasi kayo mag-agree based dito sa outcome, sa future, no? Yung pinaka-outcome dito, yung pinaka-ending. Parang ang feeling ko lang, parang hindi nyo maaayos yung problema. Hindi kayo mag-agree, hindi magkakasundo. Bagkus magkakasakitan pa kayo. So, nakikita ko dito is pwedeng breakup. Oo. Breakup ang nakikita ko. Kasi nga, pwedeng hindi na kayo magkasundo or hindi na kayo magkaintindihan din. Kasi nga yung isa sarado na pero yung isa gusto niya. Kasi nga pagod na yung isa. Stress na, ayaw na. Fed up na. Tortured na. Oo. Parang duwag din naman kasi itong isa eh. Hindi ko alam, wala bang paninindigan to? Hindi niya kayang panindigan? O walang responsibility, may pagka-immature? No? Basta yung isa dito, takot siya. Takot siyang maiwan, takot siyang mawalan ng jowa, mag-solo. Dependent yung energy niya. Yun yung immature ha, yung isa dito. Pero positive siya eh, hindi pa siya nag-give up. Yung isa dito na dependent, hindi siya nag-give. Pero yung isa dito, parang gusto na lang niya ng stress-free na buhay. Siguro nga, sobrang tortured na niya. Kaya nga iniisip niya siguro, hindi na mag-workout. No? Yung sinasabi ko dito about time na parang yung isa dito, feeling niya, baka it's too late na. No?
O, halimbawa, yung isa na fed up na, ilang beses niya nabigyan ng chance. Kaya lang yung isa naman, sinasayang niya lagi yung chance niya. So, kaya nga na fed up ni isa rito eh. Na-miss. Kumbaga, ayan, pinagbigyan na kita many times. Ang dami ng opportunity binigay ko sa pero anong ginawa mo? Diba? Oo nga, mahal kita. Kaya lang pagod na ako, dear. Parang ganun. Parang ganun yung energy niya. So, gusto ko na lang makalaya na dito. Na anytime, ina-expect ko na pwede mangyari yung worst. Handa na ako. Handa na ako mag-decide, handa na ako mamili. Parang ganun. No? Pero hindi, yung isa, hindi. Para sa akin, hindi pa tayo tapos. Gusto ko pang ayusin to. Give me time. Okay? Let me figure things out. Kaya lang isa, parang ayaw niya na eh. Balak sa buhay mo, parang ganun. Oo. So, yun na nga. Nakikita ko dito is, kung mag-usap man kayo nito, parang nakikita ko walang mangyayari din. Hindi rin kayo magkakaintindihan or mag-a-agree. So, nakikita ko lang dito is, kanya-kanyang katwiran, no? Yun lang ang nakikita ko eh. Mamatigasan eh. Nagmamatigasan. Or cold. Parehong cold energy to. Basta ang nakikita ko energy na makakat off. Pareho kayo. Okay? So, nakikita ko dito is breakup. Kaya lang, hindi ko pa sinisil para sabihin nating talagang tapos na kasi pwedeng umapila yung isa. Dahil gusto nga niyang maayos yung unfinished business. So, yan. Pwede ngang mangyari sa inyo dito. Mag-usap kayo pero hindi kayo magkasundo. So, in short, pwedeng magkahiwalay kayo. Hindi kayo, alam mo na, hindi na kayo together. Pero, andun pa rin yung possibility na hindi pa kasi tapos ang lahat para dun sa isa. So, pwede pang magkaroon ng another chapter sa, in the future. No? Kung talagang iaalaw ng tadhana. Okay? So, yun lang ang nakikita ko. So, thank you so much guys for watching. Na ma-appreciate ko kung i-share ninyo to, magla-like, follow kayo. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.